Good morning guys, alas 5 na po ng umaga, no? Naparito tayo dahil po ay aalis po tayo mamaya, mag-i-explore tayo. Dito po muna tayo ngayon guys. Meron lang po tayong itatanong sa ating mga kaibigan na ito ay maibigay po natin sa mga tao na naghihintay sa impormasyon na nanggagaling sa mga duwende. Kaibigan, kumusta po kayo? Kumustahin ko lang po kung ano po ang nakikita po ninyo dito sa bansa namin ngayon. Meron bang mga impormasyon na masama na ito ay ito lang daw yung kanya maipaabot guys. Mag-amping na lang daw tang tanan. Lalo na yung mga tinatamaan ngayon ng baha. Hindi pa yan daw. Bakit po kaibigan? Pasiuna lang daw yan guys, no? Patikim. Gusto ko magtanong kaibigan, bakit po ang Manila ang laging binabaha ngayon? Bakit po? Kawawa yung mga inosente. Guys, sabi ng ating kaibigan, alam mo itiit kung bakit po binaha po yung Luzon ngayon? Kasi po parusa yan sa mga taong kurap. Grabe, no? Ito po yung mapakinggan nyo guys. Nakakaawa yung mga taong inosente na hindi po nakatikim man lang sa mga kinurap ng mga tao dyan. Kaya pala guys, nilamon po ang mga lugar dyan sa lugar na yan dahil po sa mga tao na mga kurap. Pero paano na lang yung mga inosente kaibigan nadadamay? Ito pala ang dahilan guys. Alam po, pag sa Mindanao guys, sa totoo lang no, sa Mindanao, kung imagine natin, malalaki po yung mga tubig dito. Kung ikumpara po natin doon sa Manila. Kasi dito sa Mindanao, meron pang mga lugar na mga gubat. Di ba kaibigan? Oh, pero bakit po ang Luzon lagi pong pinadanas ang baha dyan? Kasi nandoon po yung mga korupsyon. Kaya pala kaibigan, kawawa talaga ang mga inosenteng mga tao na wala pong kaalam-alam dito. Guys, ngayon ko lang naintindihan ngayon kung bakit po ang Manila, Quezon ngayon, grabe po ang pag-ulan at baha. Kasi po, ito po ang ipinadanas ng mga nako po, kanang mga kuan diha, mga korap, mga naog kwarta. Tingnan nyo anong nangyari. Gagamitin ba? Magagamit ba yung pera para pahubson ang sapa diha? Tanawa ron kaibigan. Kung hindi po si kaibigan ngayon guys nagsasabi ng nangyayari dyan. Kaya pala binaha dahil po sa mga corruption pala dyan kaibigan. Hindi lang baha ang masasagupa ninyo dyan, sabi ng ating kaibigan ngayon. Mayroong bagyo. Yun po ang dapat ninyong paghandaan ngayon. Late na daw guys, no? Dahil po, mayroon pong tinuro si kaibigan noon na yung pagandahin ba, patibayin ang yung mga flood control. Yun pala ang ibig sabihin ni kaibigan noon na ipinapaabot. Yun pala. Saan mang gikurap man nila, buwan nang liki lang kuan, buhusan lang ang dapin sa mga pangpang para lang madali og trabaho. Pero wala na ibutang iog ka lang kuan guys. Kalang mga bakal, substance, asos Ginoo ko. Mauna silot na ninyo karon kanang mga kurakot diha nga mga gobyerno, kurakot diha nga para lang kumita. Mayong tag madatugan nagtubig ba karang ice ba karang ang balayan ng mga dato bitaw diya na binuangan lang ang mga tax sa mga pobre. Kaluuya din nato is no? Hindi nila alam kung bakit nangyayari sa kanila yan. Dahil po ipinatikim na dahil sa kanilang mga ginagawang kurakot talaga. Kaya ito po ang ipadalas po kanila.
Ito po yung ipinadanas sa kanila doon para lang makita ng mga tao dyan na yun, nag-viral ngayon ang mga DPWH. Parang tatanggalin yata yung mga engineer dyan. Buti sa inyo, may iba dyan, grabe yung kinurakot sa kaban. Apil magyapon ni sila tambalos-los ani kaibigan. Grabe kaluoy no. Ito yung awaan natin, yung mga tao na hindi po nakinabang sa mga kinurap nila. Sila po ang nadadaganan ngayon ng tubig. Kaluoy. Guys, hanggang dito na lang muna. Hindi po ako nang bubuli dyan sa lugar na yan. Pero sinabi mo ni kaibigan kung bakit nangyari sa inyo dyan. Kasi po, damay kayo ba sa mga corruption dyan. Ipinadanas po yung tubig dyan na malaki ang baha. Dahil po sa mga flood control na ginawa ng mga kuandya, animal nga mga tao. Muna na ang gipadanas sa inyo, gipakita ba para habulin ang mga taong nagkurap nito. Yun po ang pakay po ngayon.